No kay Soto, no Justin Brownlee. Ang tanong ng bayan, no win na rin ba ang Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA World Cup qualifiers? Grabe, delikado ang sitwasyon pero may pag-asa pa ba talaga? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Habang papalapit na ang qualifiers, mainit ang tanong sa mga fans. Makakaya bang manalo ng Gilas kahit wala ng dalawang haligi ng team, si Kai Soto at si Justin Brownlee? Alam naman natin pareho silang puso at gulugod ng national team. Si Kai ay may taas na 7'3" na tower po siya sa ilalim, habang si Brownlee naman ang kalmadong leader na palaging clutch. Unahin natin si Kai Soto. Kapag wala siya, automatic kulang sa rim protection ang Gilas. Walang towering presence na makakaharang ng mga drives at makakakuha ng easy rebounds. At higit sa lahat, nawawala ang intimidation factor. Yung presence pa lang, nagdadalawang isip ng umatake ang kalaban. Samantala kay Justin Brownlee, nawawala ang go-to guy at emotional leader ng team. Siya ang umahawak sa Gilas kapag dikit ang laban. No Brownlee means kailangan mag-step up ang locals, lalo na sina Terrence Romeo, Calvin Oftana, CJ Perez at Dwight Ramos. Kaya posibleng ganito ang magiging rotation ni Coach Tim Cone kung wala sina Kai at JB. Si Scottie Thompson, Terrence Romeo sa guard post, si CJ Perez at Calvin Oftana sa wings. Si Japet Aguilar at Ange Kwame sa front court. Small ball lineup na may bilis, energy at chemistry. Pero ang tanong, sapat ba yan laban sa mga malalakas sa Asia? So ito na mga ka-sports ang matchup breakdown sa qualifiers. Kalaban una ang Guam. Dito mataas ang chance ng Gilas. Wala si Kai at JB, okay lang, dahil mas malalim pa rin ang lineup natin. Basta mapigilan lang si Ty Weasley at makontrol ang rebounds, posibleng makakuha ng Gilas ang unang panalo. Chance to win siguro 80%, based lang po sa opinion ko. Ang next ang Taiwan. Dangerous team pagdating sa outside shooting, walang Brownlee na makakapag-create, kaya kailangan ng consistency ni Oftana at CJ Perez sa scoring. Close game to pero kaya pa rin kung magiging agresibo ang depensa. Chance to win 65%. Sa Iran, isa sa mga powerhouse sa Asia. Malalaki, matitibay at may experience. Dito ramdam na ramdam ang kawalan ni Kai Soto sa loob. Si Kwame at Fajardo kailangan mag-double kayod sa paint. Kung hindi makuha ang rebounding battle, delikado talaga. Chance to win siguro 40%. Next ang Australia. Kahit kompleto tayo, palaging mabigat na kalaban. Wala sina Kai at JB, mas lalong mahirap. Pero kung gagamit si Coach Tim ng mabilis na small ball system, may chance tayong makasabay kahit papano. Still mga ka-sports, reality check, napakalakas ng Boomers. Chance to win 25%. At syempre ang New Zealand, physical, athletic at sanay sa malalaking laban. Kung wala si Kai sa ilalim, open ang paint para sa fast break at putback ng tall blocks. Kailangan maglaro ng perfect defense ang Gilas para manalo. Chance to win 30%. Kung pagbabasihan ng analysis, ang Gilas Pilipinas ay may posibleng magtapos sa record na 2 wins at 3 losses. Panalo kontra Guam at Taiwan, pero talo tayo laban sa Iran, Australia at New Zealand. Pero hindi pa tapos ang laban. Alam naman natin si Coach Tim Cone, master ng adjustment. Pwede niyang gamitin ang bilis ng Gilas para kontrolin ang height advantage. Gamitin ang drive and kick offense. I-maximize ang shooting ni Oftana, Pogoy at Romeo. At higit sa lahat, disiplina sa depensa at teamwork. Kaya kung tatanungin mo, no Kai, no JB, no win pa talaga? Ang sagot, hindi pa rin. Oo, malaking kawalan mga ka-sports pero hindi yan katapusan. Basta may puso, disiplina at tiwala sa sistema, kaya makipagsabayan ang Gilas kahit kanino. Dahil sa dulo, hindi lang sa height at import nakikita ang panalo. Minsan, nasa puso ng mga Pilipino. Kaya mga ka-sports, ano sa tingin nyo? Makakabawi ba ang Gilas kahit wala sina Kai Soto at Justin Brownlee? I-comment sa baba at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas maraming Gilas updates dito lang po sa The Sports Updates. So paano? Ingat po kayo.